Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo po sa aking serbisyo at sa pag-subscribe sa mga cross-watcher din. Maraming salamat po. At doon po sa mga nagre-request about sa Power Stone Bracelet, lalo na po yung mga baguhang kong client, mga baguhang kong subscriber, kahit mga cross-watcher, mga nakapanood about sa Power Stone Bracelet ko. Pasensya na po ha, at katulad po ng palagi kong sinasabi, kaunti-kaunti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. Kasi kailangan po talagang bigyan ng dasal yan, basbasan, bigyan ng ritual. Kaya ang talisman, hindi po binabargain talaga. At ang ino-offer ko po dito talaga sa aking YouTube channel ay special po. 4 set po siya. Meron po siyang aroma oil at sa aroma oil na yon meron po kayong susulatan na papel na ilalagay niyo po doon sa loob ng bote. Wishing paper po ang tawag ko doon. And then meron po akong kinakat na balat ng puting ahas po. Which is binibili ko po yun sa shrine. Okay? At banal po ang turing nila sa ahas na yon, sa puting ahas na yon. At kinakat ko po yon at sinasama ko po sa 4 set na yan. So 4 set po yan, which is isang Power Stone Bracelet at aroma oil, wishing paper at yung balat na puting ahas. So, yan po ang set po yan. Dito ko lang po binibenta yan sa aking YouTube channel. At yung ibang mga binibenta kong Power Stone Bracelet dito sa Japan, lalo na sa mga Haponesa na meron pong pumapakyaw kasi, which is bracelet lang po talaga ang binibenta ko doon. Okay? So, meron pong nag-send sa akin ng question. At actually marami. At alam ko rin po na marami na rin sa inyo na nagiging spiritually awakened na po. Nakakaranas na po kayo yung dark night of the soul at kayo mismo naramdaman nyo na isa na kayong kakaiba after ng yung iba sa inyo after ng corona, ng COVID, bigla ang may nangyari sa inyong kababalaghan. Hindi nyo maintindihan, wala kayong taong walang taong makasagot ng inyong katanungan, At yung iba sa inyo dito naligaw sa akin, umalis, bumalik. So, hindi po coincidence na naligaw kayo dito sa aking channel. At maaring yung iba sa inyo umalis kayo dahil hindi na ito yung inyong kailangan nyo mag-level up. Okay? So, kailangan talaga, hanapin nyo talaga yung sarili nyong, kung sino talaga kayo. Kung baga, yan ang una nyong assignment dito. Once na naging gumising na kayo sa mundo ng spiritual. Ngayon, yung nag-send sa akin na palagi daw siyang nadidrain. Bakit ganun? Palagi siyang pagod. Maraming kadahilanan po yan. Pero ilan lang po ang babanggitin ko dito dahil hindi naman ito para lang doon sa isang taong yun, question niya, Dahil alam ko na marami rin sa inyo na nanonood ngayon, hindi ko alam kung ilang daan, libo kayo makakapanood nito, which is itong video ito, ipopost ko rin po ito sa every zodiac sign na i-upload ko. Okay? So, ang reason kung bakit kayo nadidrain, maging spiritually awakened man kayo o hindi, dahil tayo ay spiritual being po talaga na meron lang pansamantalang katawan. Itong katawan natin nabubulok, tumatanda, nagkakasakit. Then later on, mamamatay. Iiwanan natin. Pero ang soul natin, forever yan. At kaya tayo naandito sa Earth, sa mundong ito, sa planetang Earth, dahil stuck tayo sa ating karma. Meron tayong mga kasalanan, mga nagawang hindi mabuti. Yung iba sa atin, which is malamang hindi lahat, lalo na yung mga starseed, mga light worker, malamang kayo ay nag-volunteer lang, which is kahit na sabihin mong volunteer ka lang dito sa planetang Earth na to, which is meron ka pa ring senaryo, meron ka pa ring soul contract, meron kang
ang tawag dito, yun. Kasi lahat nga tayo dito sa mundong ito, artista. Okay? So, yung kung bakit ka nadidrain, malamang na puno ka ng takot. Tinatakot mo ang sarili mo. Marami kasi kung negative thinking ka. Kung ano na lang iniisip mo, hindi pa naman naggaganap. Malamang na takot kang mawala ng pera, takot kang maging mag-isa, marami kang takot na nararamdaman, takot kang mawala ng trabaho, takot kang maiwanan ng ganito, marami. So yan ang isang dahilan kung bakit na nauubos yung enerhiya mo sa katawan mo, nadidrain ka. Plus, nanonood ka ng mga negatibong palabas sa YouTube, sa news, mga pelikulang, lalo na kung ikaw isang talagang light worker, starseed na kasi ang mga light worker, kahit starseed, mga empath kasi sila, kaya malamang ikaw rin na nanonood nito, malamang na ganun ka, kaya nadidrain ka, so sobrang pinapanood mo lang yung drama na violente, nararamdaman mo. Lalo na yung mga dramang, talagang super drama. Yung maraming iyakan, yung mga istoryang karumal-dumal, malamang na hindi nakakaya ng enerhiya mo na manood ng ganun. Kasi napipick up mo, kahit na sabihin mo movie yon or just like a drama lang naman sa TV, pero hindi, napipick up mo pa rin yun. Kaya nadidrain ka. Okay? So, yan ang mga ilang dahilan. At maari yung iba sa inyo, masasabi ko na naandun ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan. Kumbaga, siguro na nababasa nyo na yan sa internet, na yung dwelling on the past. Yan, yung iyong isipan, yung iyong puso, naninirahan ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan, experience. Kaya ang nangyayari sa iyo, nadidrain ka. Overwork yung iba sa inyo, lack of sleep, kakulangan sa pagtulog, at procrastination, sobrang pagtitingin sa social network, at saka yung self-criticism na sinasabi, at yan ang mga kadahilanan kung bakit nadidrain ka. At makakabuti sa'yo na iwasan mo. Dahil ikaw lang ang makakapag-handle ng iyong sariling enerhiya. Okay? So, the more na mababalance mo yan, the more na hindi ka na madidrain. Okay? So, yan po yan, Kaya kung nakakaramdam kayo na parang hapong-hapo kayo, pag-isipan nyo. Kaya nga sinasabi ko palagi sa mga reading ko, kailangan talaga ng self-realization, self-awareness, self-reflection. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At Aquarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo ang inyong mga sarili, At Aquarius, naway magkaroon ka ng pagmamahal sa iyong sarili. Bilis naman. Hindi gumana yung ating. Ayun. Thank you. A deep breath. Ayan, kailangan mag-deep breath tayo dito sa ating reading. Into me, I see. Into me, I see. The power of purpose. 818, tingnan mo yung number. Mirroring. Mirroring number. A burst of magic. A burst of magic. Lagay natin dyan. Okay. Estado ng pag-iisip mo, Aquarius. Tingin ko sa'yo,
nagtatampo ka, ah, masama ang loob mo. Masama ang loob mo sa person mo. Kasi, malamang na meron kang nalaman about sa person mo. Ano? Meron kang nalaman na baka nag-cheat or nag-cheat. Ano? At maliban pa sa nag-cheat itong person mo, may ugali itong person mo na malamang na nananakit. Ano? Hindi ko alam kung paanong sakit ang ginawa nito sa'yo. Physical ba? Ikaw na bahalang mag-adjust dyan, ano? At tingin ko, itong person mo, maliban sa mahilig kasi to. Mahilig siya. May pagka-manipulative din siguro ang pag-uugali ng taong ito. May pagkamayabang. Ano? Sorry ha. Pero may pagkamayabang ang person mo. Kumbaga, mukhang siga. Ano? Power of purpose. Kasi, siya, very strong personality. Ano? Kaya, all out siya. Kung ano yung nararamdaman niya, ilalabas niya. Isa sa bibig niya. Wala siyang hunos dili. Kaya, malamang ikaw, Aquarius, mukhang may takot ka dito sa person mo. At, takot ka rin na iwanan mo itong person na to. Ano? Sa kung anong kadahilanan, meron kang takot na nararamdaman dito. At maaring meron kang inakong responsibilidad, ganun. Ano? Meron kang inako ditong responsibilidad Maaring reputasyon, kung anong parang kailangan akuin mo, kailangan panindigan mo, kailangan pagtakpan mo, meron kang ginawa dito. Na tingin ko naman sa iyo, Aquarius, may mga tao na napagsasabihan ka ng mga mayroong mga pangit na hindi maganda, mga pangit mong karanasan siguro, pero sadyang mas nangingibabaw sa iyo yung responsibilidad mo. Or may takot ka rin kasi siguro na merong namumuo sa isipan mo dito, kung ano man yun, ikaw nang bahalang mag-isip. Aquarius, Alam mo, Aquarius, nakakita ko rin sa'yo na ikaw ang taong mapagmahal. Mapagmahal ka. Gusto mo rin protektahan ang sarili mo at the same time. At kung sino man yung mahal mo sa buhay. Malamang na matagal ng panahon na nanahimik ka, nagtiis ka, hindi ka nagvo-voice out. Pero may ugali ka rin na hindi gusto ng person mo. Kaya malamang itong person mo, tumingin sa iba. Dahil meron siyang hinahanap na hindi niya nakita sa'yo, hindi niya nahanap sa'yo. Kaya tumingin siya sa iba. At masasabi ko na may ugali ka rin, Aquarius, na naging pabaya ka rin. Naging careless ka. Ikaw na nakakaalam dyan kung saan ka careless. At kung ikaw naging trigger. Kaya naging ganito rin ang iyong person. Well, anyway, alamin natin kung ano ang nararamdaman ng person mo. Kung ano ba ang estado ng kanyang pag-iisip, The Heart of Sky. The Heart of Sky. Completion. Fire. Fire. Lightning. May fire na nga, may lightning pa.
Okay, masasabi, oh, sorry. Yung aking ano. So, masasabi ko dito, Aquarius. Itong person mo, siguro, nung una, porsigido ito. Porsigido na makuha ka, maligawan ka, maging kanya ka, porsigido siya sa inyong samahan, sa inyong relasyon. Kung ano man ang goal na meron kayong sinet up, porsigido siyang matamo nyo yun, maaring malambing ito nung una, maalagain, pero nung nagtagal, lumabas yung tunay niyang, tunay niyang kulay, yung tunay niyang pag-uugali, At ang feeling kasi ng person mo, mukhang tingin niya sa sarili niya, meron talaga siyang disadvantage, Maring naisip niya na may pera siya, may kaya siya, meron siyang may pagmamalaki sa parte ng pagkatao niya, sa parte ng ang kabuhayan niya, posisyon siguro, trabaho, ganyan, meron siguro siyang connection sa mga tao, mga reputasyon din siguro, maganda ang reputasyon, tulad na let's say politiko, ganyan. Or isa siyang tao na nagsiservisyo sa gobyerno, kaya reputasyon na sinabi ko, or baka mga ganun police, ganun, mga ganyang klaseng, ikaw nang bahala Aquarius, hindi ko alam, sinabi ko lang, ikaw nang bahala mag-adjust. So ngayon, ang nakakita ko dito sa ating baraha, Aquarius, ang masasabi ko, ang ugali ng person mo kasi may impokrita, itong person mo, at ikaw na rin mismo nagsasabi niyan. Lumalabas yan sa iyong bibig, sinasabi mo siguro sa ibang tao na ganyan. Mabait siya sa harap, pero pagtalikuran, maitim ang kanyang budhi. Iba yung init na pinapakita niya sa panlabas. Sa labas mainit siya, pero pagdating sa loob, malamig. Ang masasabi ko na mapagbalat kayo. Pakitang tao lang. Sa harap ng tao, siya, very passionate. Pero pagdating sa loob ng bahay, ibang-iba yung ugali niya. Opposite, Dito mainit, dito malamig. Red and blue, Parang yellow. So, mapagbalat kayo, pakitang tao, lalo na pagdating sa'yo, Gusto niya maging sunod-sunuran ka. Kaya malamang, tinatakot ka nitong person mo. Tinatakot ka nito. Or may kinakatakutan ka rin. Na baka mawala yung ganito, baka ganito. Or takot ka na maging broken family. Siguro meron kayong anak dito, Confirm natin kung meron nga. Takot kang maging magkahiwalay dahil merong mga taong iba pang involved. Confirmation lang. Mag-asawa kayo nito. Mag-asawa kayo. Aquarius. See, noong una, baka nagluluto pa to para sa'yo. Before. That was before. Wala kayong anak? Meron. Meron kayong anak. So, ayaw mo maging broken family, kaya nagtitiis ka. Sa kabila ng lahat, may takot ka, nararamdaman din. Na financial siguro, Umaasa ka lang ba sa person mo? Or takot ka lang talaga dahil sa malamang na pinagbabantaan ka nito, Wala tayo ng iba pang baraha. Alamin natin kung ano ang hadlang, challenge, yung pinaka-issue na kailangan nyo ma-resolve, para umunlad ang inyong samahan, makapag-move forward kayo, maging kayo man o hindi,
Hmm? Spirit guide. Spirit guide. Talent. Talent. Family. Oo nga, ano? Parang gusto ko pang ibang baraha dito. Okay. Etong person mo, meron tong meron tong mental issue. Malamang na itong person mo, yung mental issue niya, kung ano man meron siyang problema, simula pa ng pagkabata niya. Hindi niya pa to nahi-heal. Hindi niya pa to na-heal. Meron siyang problema sa family niya. Meron siyang kinalakihan na ugali ng kanilang pamilya, May issue. Kaya nagkaroon to ng mental issue. May trauma. May trauma siya. Yung kinalakihan niyang pamilya siguro malamang na may talagang kumbaga si tatay or si nanay, magulo yung pamilya nito. Kaya yun ang naging tumatak sa isipan na tong taong ito, Aquarius. Alam mo, Aquarius, yung ganitong klaseng issue ng person mo, kasi baka ikaw rin ito, baka ikaw rin meron ka rin ganitong klaseng issue, Aquarius. Trauma to magmula pa sa pagkabata. Malamang hindi, subconscious mind mo ang gumagana. Akala mo siguro, hindi, heal na po ako. Siguro ikaw yung Aquarius na, nag-aano ako ng Ho'oponopono, yung ganyan. No, hindi ganun kadali ang ma-heal. Ako na nagsasabi sa'yo. Dahil ako mismo hinil ko rin ang sarili ko at hindi matatapos yan ng overnight lang, isang buwan, isang linggo. Merong mabigat na kadahilanan ito, itong trauma na to. At merong mahabang proseso rin ito, para totally ma-heal mo. And may time talaga na matitrigger, lalabas pa rin yun. Makikita mo sa karelasyon mo, mga tao sa kapaligiran mo, at magugulat ka na lang. So, sorry medyo ang ating reading. Pero meron yan. Basically, ang mga tao na ganito, hindi talaga nila alam na meron silang ganon, mental issue. Hindi nila alam na mula pa pala sa kanilang pagkabata. As long as hindi kayo gagamit ng expert na tao, eksperto sa mga utak, So, maaaring itong person mo o yung mga magulang niya, wala silang alam about psychiatrist or wala rin sigurong pambayad, or wala rin sigurong interest. Hindi ganun ng pamilya nitong person mo, which is meron siyang trauma. Or maaaring ikaw, Aquarius, ang meron ding trauma. At malamang na pinalaki ikaw or siya ng kanyang magulang na yung tipong kailangang maging pangmasa. Alam mo yun? Yung tipong kukuhanin na ang tiwala ng tao or tumayo ng powerful, kasi nga meron tayong the power of purpose, So maging powerful, parang kailangan maging powerful akong tao, meron siyang ganong klaseng mindset. Yung tipong titingalain ako ng tao, rerespetuhin ako ng tao dahil ganito ang reputasyon ko. Kaya nga, nagbabalat kayo Iba yung ugali niya sa harap ng ibang tao at sa bahay, masasabi ko, plastic sa madaling salita. Impokrita nga, So, ganun siya. Ganun din kasi siya pinalaki. Kailangan talaga yung tiwala ng tao. At hindi niya dapat sirain yun. Kailangan respetuhin. At kailangan yun, papasukin niyang trabaho, respetado siya.
Meron silang ganong klaseng kategorya na ganon siya pinalaki ng pamilya niya. Kaya hirap din itong taong ito, kasi parang inaano niya yung kanyang, ang tawag dito, yung lifestyle niya, yung kailangan i-maintain niya, yung ganon. Kaya nga, dark yung color, di ba? Kasi meron siyang, shadow, So, hindi niya pa nahi-heal. Ikaw lang bahala mag-adjust dyan, baka ikaw rin mismo, So, dapat, meron kang, meron kayo ditong malalim na samahan dapat, malalim na communication. Alam mo yung mga ganitong pag-iisip, marami yan sa mga artista, lalo na yung mga lumaos na, syempre lumaos na, gusto nila, yung pagtingin ng tao nasa kanila pa rin. Kaya, kasi syempre pag artista ka, parang tinitingala ka, di ba? So, anong next na pag lumaos ka na? Di sa politiko. Kaya kahit sa ang bansa, yun talagang karamihan talaga. Kahit sa Amerika, sa Hollywood, di ba? Di naman si Arnold Schwarzenegger, di ba? After ng pag-aartista niya, lumaos na siya. So, tumakbot siya ng governor, di ba? Dahil kasi ganun ang gusto nila. Respeto, reputasyon, titingalain, gagalangin, So, malamang itong person mo, ganong klase siyang tao. At ganong klase siya pinalaki na which is meron siyang sugat, meron siyang trauma na hindi niya nahi-heal. Na yun ang kailangan, sinasabi sa inang baraha, yun ang kailangan, unawain mo sa kanya, Aquarius. Huwag mo siyang basta-basta akusahan ng ganito, ng ganyan. Kasi sinasabi sa inang, actually advice mo na to meron siyang talent, na which is yung talent niya, hindi niya na ilalabas. Dahil meron nga itong gusto ng family niya, eto ka. Kumbaga, aninanuhan na siya ang tawag dito, yung landas na nais niyang tahakin, yung magulang niya na lang ang hindi na siya pwede. Bawa, itong person mo, gusto niya maging dancer sa Itbulaga. Meron pa bang Itbulaga ngayon? Nung panahon namin, ganyan kami, nung kabataan ko, lunch date, student canteen, sasali sa mga contest. So, malamang itong person mo, gusto niya yung ganun. Kung anumang talent ang meron siya, gusto niyang i-pursue yun. Pero, ayaw ng magulang niya. Hindi, para kumita ka ng pera, para mas yung tawag dito, kabuhayan mo, pasayaw-sayaw ka, pasali-sali ka sa mga kung anong audition, walang mangyayari sa iyo. Dinudukdok siya ng magulang niya. Magdoktor ka. Ganyan. Ganito ang kuhanin mong course. Pinipilit siya ng parents niya. Pero hindi yun ang kanyang passion. Hindi siya doon in sa kung ano yung ginagawa niya. Kasi pinipilit lang ng parents niya na gawin ang hindi niya gusto. Kaya meron siyang trauma talaga dito. Which is ang sinasabi ng baraha, ikaw ang mag-heal sa kanya. Huwag mo siyang awayin kasi meron siyang mental issue nga. Kasi ganyan talaga yan, Aquarius, lalo na pagka, kuha tayo na papamparahan natin, lalo na pagka may karelasyon ka, tapos hindi mo naintindihan kung bakit ganun siya nagpe-freak out, bakit ganun ang ugali, merong pinakapunot dulo yan, kung bakit ganun ang pag-uugali niya. So, alam mo, Aquarius, malamang sinabi ko na rin sa ibang mga reading ko, alam mo kung mag-asawa kayo, para maging successful ang inyong samahan bilang maging mag-asawa, hindi nyo kailangan ng puro love lang, puro pera. Ang kailangan nyo dito is knowledge, strategy. Alam mo yun? Kasi pag puro love lang kayo, hindi lang mag-work ang inyong relasyon. Actually, kung magbabasa ka sa Biblia, marami niyan, mga nakasulat sa Biblia, Well, anyway, ganun yan, ha? So, intindihin mo na lang. Tingnan natin kung ano magiging kalalabasan niyo dito. Flame 3, the start of something new. Flame.
rising above, clarity, freedom, solution. Lost love, surrender, healing, release. Okay. Naget ko na. So, ito ngayon ang outcome na inyong baraha, no? Kita pa naman sa screen, ano? Ang dito, sa tatlong ito, kung makakita mo, parang merong bilog dito na naaapoy yan, tas parang natutunaw. Ano? Then, dito naman, rising above, clarity, solution, then lost love. So, malamang ang magiging kalalabasan nyo, patutunguhan ng inyong samahan dito, Aquarius, ano, masasabi ko na hindi na kayo magkakasundo ng person mo. Ano? Lalo na kung yung kanina yung advice na sinasabi ng baraha, kung pakikinggan mo, then mag-iiba ang baraha natin. Pero sinasabi na mukhang hindi naman kasi ganito ang enerhiya mo, ano? Kaya dito sinasabi na mukhang hindi kayo magkakasundo ng person mo. At if ever na magkasundo man kayo kung ano ang ginagawa niya sa'yo, no? Or kung mayroon mga dati yung issue na mga hindi nyo pagkakaintindihan, walang pagbabago, ano? Masasabi ko dito, ano? At pag pumalag ka pa, kapag pumalag ka, ano? Parehong may ito ang healing healer. Kapag pumalag ka sa kanya, ang gusto niya kasi, dito kasi nag-aapoy, dito rin may fire, diba? Flame, fire, talent, diba? Rising. So, malamang na mas lalong mapapasama ang inyong samahan dito. If ever na, kasi itong person mo, meron talaga siyang mental issue, ano? So, pagka kinalaban mo siya, hindi talaga siya magpapatalo. Ano? Kaya, it's either na i-let go mo na lang ito, pagbigyan mo na lang siya kung ano man ang gusto niya, tapusin nyo na. Kasi nga, hindi na kayo magkakasundo dito, ano? Kung may mga batang kasali, tingin ko hindi talaga good example yung kung ano man ang nararanasan mo dito sa person mong ito, no? Kaya masasabi ko dito, validation ko sa mga baraha, pwera pa sa mga bata, meron pa siguro ibang taong involved dito, ano, na malamang na madadamay din sa inyong kaguluhan, sa inyong hindi pagkakaintindihan. Kaya maigi siguro mag-isip ka ng tamang paraan or humanap ka ng taong makakatulong sa inyong samahan, mga professional, ano, ang hanapin mo. Hindi yung mga taong chismosa sa paligid nyo. Professional na hanapin mo. At katulad ng sabi ko kanina, no, baka may issue nga to kasi nga since pagkabata niya, mental issue nga, ano, makakabuting suriin mo na lang, ano. So, pero ito nakakita ako sa baraha na may tendency na hindi na kayo magkasundo. Kung sa tingin mo, pwede mo pa naman i-change to, ano? Ang future kasi, nakabase yan sa action mo, sa kasalukuyan. Yung past, wala na tayong magagawa dyan. Pero, yung future mo, kung ano yung ikikilos mo, yung idideklara mong decision ngayong present, yan ang matata mo sa future. Pero ang sinasabi nito, malamang na hindi kayo magkasundo. Pero kung gagawa mo ng paraan, then mababago itong resulta ng pinaka-outcome nyo, ha? Ganun yan, ha? Aquarius. Be open mind, ha? Okay? So, Aquarius, wala akong iba nang masasabi, ano? Ito ang nakita ko sa baraha. Then, kung meron kang sariling validation, ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it, ano? And nagpapasalamat ako, Aquarius, sa inyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher ko. Maraming salamat at naligaw kayo. At sa mga bago ko pong subscriber, kung meron po kayong gustong itanong sa baraha, mag-leave lang po kayo ng comment para next time mapili ko po kayo. Yung iba naman nagsisend po sa aking email at saka sa aking Facebook account. Thank you po, ano. At kung gusto niyo po ng aking serbisyo, nagpa-pop up din po ako ng aking contact na email address at ang aking Facebook account. Meron din akong community, paki-check na lang po. Okay? So maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.